Ngayong gabi ay maglalaan tayo ng oras tungo kung saan bumagsak ang eroplano at walang ni isa mang pasahero ang nakaligtas sa nangyaring trahedya. Bumalik kami dito upang magkandak ng paranormal investigation kung ito ba ay nananatiling haunted hanggang ngayon. Ayon sa mga nakalap naming mga impormasyon, based in our research na ang mga kaluluwa ng mga pasahero di umano ay natahimik na. Dinala ko na rin ang aking mga equipment para masubukan kung wala na ba talaga. Pero nagkamali sila. Nakahanda kami para patunayan ito. Kaya tapusin mo ang maikling video na ito para malaman nyo na nariyanan sila kahit di man natin nakikita. Mali-detect yung phone ko. May lapida talaga doon, really. May lapida talaga doon. Lapida ng patay. Hindi natin nakita noon pa. Nung bumalik ako dito ng gabi, may lapida talaga dito. Pangalan Roberto. Pinuntahan agad namin ang sinasabi kong lapida sa aking cameraman at medyo nagulat ako dahil dalawa pala ang lapida dito. Pero hindi namin ma-identify ito kung sino dahil durog na. Kaya inhayaan na lang namin at pinalagpas. Agad-agad na rin namin inilabas ang mga paranormal equipment. Inilatag na rin namin ito kung saan nararapat. Nagsimula na nga ito makadetect ng magnetic energy sa paligid habang ako yung nagsiset up sa night vision camera. Yan guys. Yeah guys. Umiilaw. Ay, may ilaw. Tumutunog guys. Ayan na. See? Kung na nagpapagalaw yan guys ha. Nandito ako sa malayan. Doon sa dig no. Nung matapos kong iset up ang night vision camera ay dali-dali akong bumalik sa pwesto kung saan kami mag-iimbestiga. Dahil nagsimula kami magtaka kung bakit ito palaging tumutunog at kung kinuha ang nakapatay kong cellphone upang magsimulang mag-record. Wow. Subas eh. So guys, katapos ito ng setup, yung rim pad natin, nagluloko po talaga siya. Hindi po siya asin, nagluloko talaga guys. May na-detect po talaga yan. Matapos kong i-explain ang pangyayari ay dinibang ko ito kung bakit ba talaga ito tumutunog at wala akong nakita kahit anumang insekto. And we decided and declare that it's belong to a paranormal activity dahil wala akong makitang dahilan kung bakit ito tumutunog. Ulit-ulit itong makadetect na para bang pinaglalaruan. Ito ang sinasabi ko sa inyong lihitimo at hindi ko na rin magawang ulitin ang pandaraya para lang makakuha ng simpatya sa iba. Hindi rin yan kayang manipulahin ng kahit anong pandaraya dahil ginawa ko yan para sa ikakaunlad ng paranormal enthusiast. Kaya natin kung kaya ba nila ito i-manipulahin. Okay. 19 yung mga bata dito, tama? Nakasama nyo na bumagsak yung eroplano. 19 ba? Say number. Magbigkas ka ng number. Laking ganito namin na mabuti kung 19 ba talaga ang bilanggit ng spirit box. Hindi rin kami sigurado ngayon talaga. Pero marami kami nakuha mga mensahe na kakaiba dyan. And based on our editing and we combine it and analyze to get the message that we receive on the spirit box. At sa ilang minuto namin pakikinig sa spirit box ay unti-unti kami nakaramdam ng kakaiba sa paligid na para bang meron kaming ibang kasama na nakatingin sa amin. Nung pinakinggan ko ang video na ito ay nagulat ako dahil meron palang nasagap na mga kakaibang tunog at electronic voice phenomenon or in short EVP sa aming night vision camera. Pakinggan nyo po ito at ito'y walang halong pandaraya. Matapos maging successful ang aming paranormal investigation ay nag-impake kami kagad dahil pakiramdam ng kasama ko
ay parang uulan na. Pero nung lumabas kami ay wala naman. Binaliwala na lang namin ito at naghanda sa pag-uwi para na rin makaluwag sa paghinga at makapag-relax. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-subscribe ka na sa dalawa naming channel na Deep Dark Paranormal and Samal Shadow Hunter para may pagpatuloy pa namin ang amin na simulan sa larangan ng ghost hunting. Kita-kits next time. Bye.